as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver, and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You
Hello everyone! Magandang gabi po! Happy weekend mga minamahal! Sabado na naman po ngayon at excited po tayo, lalo na po bukas sapagkat araw na naman ng ating pong pagsamba. At inaasahan natin, syempre, ang mga mananampalataya na tayo po ay magiging supportive sa ating pong mga kani-kaniyang gawain na kinabibilangan. Kayo po, bawat isa ay welcome dito po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. Salamat din sa ating magandang opening number. At ngayon po, gusto ko po na ating bigyang pansin ang mga birthday celebrants po. Gusto kong ating pong ipadama sa mga nagbe-birthday po ngayon, na nagse-celebrate po ngayon, ang ating pong pakikirejoice sa kanila. Unahin na po natin ang magandang ate ni Teacher Tessie. Walang iba kundi ang aking pinsan, si Sister Julie Pascual. Sister Julie, happy birthday sa iyo. Ganon din po, isang kababata ko na ngayon po'y doktora na. Walang iba kundi si Doktora Evelyn Tubayan Lim. Happy birthday, Doktora. Naway pagpalain kayong higit ng ating Panginoon. At isa po sa kapatid natin sa Kalumpit, Christian Baptist Church. Ito po ay walang iba kundi si Ate Leslie. Sister Leslie, happy birthday din sa iyo. At si Sister Jem Ebalde, nagse-celebrate din po ng kanyang birthday ngayon. Happy birthday, Jem! At sa mga pastor naman po, maganda kasing mabati rin po natin ang mga kamanggagawa. Birthday din po ngayon ni Pastor Paul Jordan. Napakahusay pong tumugtog nito. At papatunayan ko po sa inyo yan. Padadalan po tayo niyan ng kanyang instrumental, special number. Marinig po nawa natin dito sa Feasting on the Divine Verses ang talent na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Happy birthday, Pastor Jordan! At isa pa pong pastor, missionary po ito ng MIBFC. Walang iba kundi si Pastor J-Ben Taneo. Happy birthday, Pastor J-Ben. At si Pastor Ogie Lalu. Birthday din po ni Pastor Ogie Lalu ngayon pong araw na ito. Happy birthday, Pastor Ogie. Nawa ang Diyos ang patuloy po na magpala, hindi lamang sa iyong buhay, sa iyong pamilya, kundi pati sa mga gawain po na ipinagkatiwala sa atin. At sa huling pagbati po natin sa mga birthday celebrants, bagamat bukas pa po ang kanyang birthday. Opo, 26 pa po, pero Sunday po kasi yon. At ayoko pong mamiss na dito po sa Feasting on the Divine Verses, mabati po natin siya. Malaki po ang kinalaman nito sa aking pong buhay spiritual at maging sa aking pong pagmiministeryo. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Doc Jess Marasigan. Doc Jess, happy birthday po. Alam niyo ang kagandahan dito kay Doc Jess, okay lang po sa kanyang tumanggap ng gift kahit na parating pa lang yung birthday niya. At napaka-considerate pa. Kahit tapos na yung birthday niya, halimbawa bukas nag-birthday siya, Lunes okay pa rin po siyang tumanggap ng gift. So, Doc, nakita mo naman. Happy birthday. Si Doc Jess po, para sa kaalaman ninyo, siya po yung pinagkatiwala ng Panginoon ng ministry every morning. Ito po yung Hope Goes On. Heeding on Proverbs every day. Napakalaking bagay. Blessing po tuwing umaga na makarinig po ng devotion mula po sa aklat ng kawikaan. Kaya ipag-pray po natin na patuloy na gamitin ng Panginoon ang ministry na ipinagkatiwala po kay Doc Jess. Yan po ang mga birthday celebrants po natin. Ngayon po, espesyal na couple sa puso ko po, ang nais po nating i-shout out at batiin po ngayon. 28th wedding anniversary naman nila. Ito po ay walang iba kundi ang aking BFF, si Brother Bert at si Sister Glessy Co. Yan. So happy 28th anniversary sa inyo. Pagpalain ng Diyos ang inyong pamilya at maging ang ministeryo na kung saan doon kayo kabilang. Thank you sa buhay ninyo. So, happy anniversary. Yun ang pangako ko sa kanila. Isa-shoutout ko sila dito sa Feasting on the Divine Verses. Mahal namin kayo at sa lahat po ng mga birthday celebrants at sa ating pong anniversary celebrant, sumayin niyo po ang kagandahang loob at ang kasaganaan ng biyaya ng ating Panginoon. This time, mananalangin na po tayo, mga minamahal. At sa ating pong pananalangin, ginagamit na rin po natin pagkakataon para i-include po yung ilan sa mga prayer request na naipadala po sa atin. So sige po, manalangin po tayo ngayong gabing ito.
Let us pray. Lord, thank you so much sa napakagandang pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin upang kami po ay muling makapag-aral ng iyong salita. At salamat din po sapagkat hindi lang pag-aaral, kundi pananalangin. Pagkakataon upang kami po'y manalangin at mailapit po sa iyo, hindi lamang ang aming kahilingan, kundi ang kahilingan ng aming mga kapatiran. Dakilang Diyos, nawa wala pong anumang maging hadlang sa aming pong pagtawag at pananalangin sa iyo. Naway dinggin mo ang lahat ng kahilingan ito ayon sa iyong mabuting kalooban. Sa iyo po kami nagtitiwalang lubos, aming Diyos. Ngayong sandaling ito, Ama, hiling po namin na ikaw po magbigay ng kagalingan kay Alex William Elehio. Panginoon, speedy recovery po ang aming pong panalangin para sa kanya. Kasama na po ang proteksyon at safety po ng kanyang mga magulang. Ingatan mo po ang buong pamilyang ito, dakilang Diyos, at patuloy na pagpalain. Ganon din po si Ma'am Alma Cadena. Nawa ang resulta ng biopsy ay maging maayos, Panginoon. Hipuin mo rin po ang kanyang nararamdaman at hiling ko po dakilang Diyos na patuloy mo silang gamitin sa gawain. Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala sa maayos na resulta po ng kanyang biopsy. Ang Ella family po, inilalapit namin sa iyo na naway mag-negative po sila sa resulta ng swab test, Panginoon. Ganon din po si Chini at Lau, maging negative din po nawa ang result ng lab test. Si Pablo, Panginoon, hiling po namin ang iyong protection din sa virus at sa anumang karamdaman. Panginoon, ngayong gabing ito, inilalapit po namin sa iyo si Sister Lori, yung lab test po, Panginoon, na hiling po namin na yung pong oncologist na tumitingin po sa kanya, nawa mapaayos po. Nawa Panginoon, ikaw po ang humipo ng kanyang katawan lupa. Palakasin mo siya, pagalingin mo po siya, Panginoon. Ganon din po ang mga pastor naming kaibigan na ngayon po'y may karamdaman. Si Pastor Agpoon, ganon din po si Pastor Magracia, si Pastor Alan Padre, at ang lahat ng may mga karamdaman, O Diyos, siling po namin na sila po ay iyong pagalingin. Dakilang Ama, hiling din po namin ang patuloy na paggawa mo sa lahat ng bansang naapektuhan ng krisis na ito. Ibangon mo po, lalo na ang aming pong economy, at gayon din naman ang hiling po namin patuloy na karunungan sa aming pong pamahalaan sa mga tamang desisyon. Sila po nawa ay iyong gabayan, Panginoon. O aming Ama, sa aming pong patuloy na pananalangin sa iyo, ang mga kapatiran po na nagtatrabaho, naapektuhan ng trabaho, ang mga negosyo, Diyos, hiling ko po na ikaw po ang siyang magpala sa bawat isa po sa amin. Dakilang Diyos, amin din pong hinihiling na kami po ay patuloy na makaganap ng iyong kalooban, lalo na po sa mga gathering na ginagawa ng mga churches ngayon. Hiling ko po na ikaw po ang siyang gumabay, mag-ingat at maglayo sa anumang kapahamakan. Diyos, aming Ama, hiling po namin ang iyong basbas at ang iyong pagpapala para sa gawain po namin ngayong gabi, Panginoon. Hiling ko rin po ang iyong paggawa at ang iyong pagpapala sa magiging anniversary celebration po ng Maranatha International Baptist Church Marikina. Ganon din po ang isa sa misyon na pinangangasiwaan po ni Pastor Ongkiko, maging ni Pastor Carlos, Panginoon. Naway ikaw ang siya magbigay ng tagumpay sa selebrasyon. Ganon din po ang aming pong gawain sa July 27, ang Online Pastors and Preachers Fellowship. Nawa, Panginoon, basbasan at pagpalain mo rin po. Gamitin mo po ang lahat ng speakers, Panginoon. Hiling ko po na ikaw maggawad ng kapangyarihan kay Pastor Greg Peralta, kay Pastor Edwin Tan, Pastor Dong Sanchez, Pastor Jerry Samson, at ang iyong lingkod, Panginoon. Nawa, ito po'y maging malaking tulong, lalo na po sa mga manggagawa, mga kamanggagawa, at bawat mananampalataya. Dakilang Ama, aming Panginoon, ipinagkakatiwala po namin ng lubos sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. Muli po, ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Ngayon po, magtutuloy-tuloy na po tayo. Makinig na po tayo ng special number. Nang ang
kaligtasan at sa pag-ibig ni Jesus ako'y kanyang natagpuan. O Diyos, nang makilala ka, nang lubusan ay aking hangarin, at lagi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan, yan ang nais ko sa buhay. Makilala kang tunay. Kung mawawala awit at sigla sa buhay ko, sa puso ko'y tila pananalig ko'y naglalaho. Kapag sarili ang sinusunod na bibig ko, sa paglapit kong muli sa Diyos, nililingap ako. O Diyos, nang makilala ka, nang lubusan ay aking hangarin, at lagi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan, yan ang nais ko sa buhay. Makilala ka, O Diyos, nang makilala ka, nang lubusan ay aking hangarin, yan ang nais ko sa buhay. Makilala kang tunay, makilala kang unay. Thank you so much, Brother Abel, sa iyong special number. Mga minamahal, bago po sa ating preaching, naalala ko po si Sister Joy. Pakisamahan niyo po ako, ipag-pray din po natin siya. Ang specific po na ipag-pray natin sa kanya, yung pain po niya sa kanyang stomach. Ipag-pray po natin, nabigyan po ng Panginoon ng wisdom ang doktor para ma-address na po kung ano yung cause ng pain at guidance din po para maitrato po siya, maitreat po ng tama yung kanyang karamdaman. At panghawakan po natin na ang Diyos po ang magpapagaling sa ating pong kapatid na ito. Ipagpe-pray ko na rin po yung ating pong preaching ngayong gabing ito para tuloy-tuloy po tayo. Sige po, let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po ang aming paglapit sa iyo. Nais po naming hilingin si Sister Joy na iyo pong pagalingin sa kanyang karamdaman. Partikular, yung pananakit po ng kanyang sikmura. Nawa, bigyan mo po ng gabay at wisdom ang mga doktor na tumitingin po sa kanya para malaman na po kung ano talaga ang sakit, maging ang cause ng pain, Panginoon. Hiling ko po na gamitin mo pati ang mga gamot na kanya pong tinetake para sa kanyang kagalingan. At manghawakan kami na ikaw po ang dakilang manggagamot, kaya kineklaim po namin ang kanyang kagalingan, Panginoon. Maging ang preaching po ngayong gabing ito, gabayan mo po, dakilang Diyos.
Gamitin mo pong muli upang kami po'y aralan, upang kami po'y palakasin at pagpalain. Nawa, ito po'y maging paalala po sa amin, lalo na po sa usapin ng aming puso, pag-ibig po, particularly sa iyo, aming dakilang Diyos. Hiling ko po na ako ay pupuspusin mo ng banal na Espiritu, na aking pong ipapangaral po ang salita mo ng buong karunungan, at ang hiling ko rin po, luwalatiin mo po ang iyong anak sa aming kalagitnaan. Thank you so much, Heavenly Father, and I pray na ikaw at ikaw lamang po ang aming pong pangahawakan sa anumang sitwasyon po ng aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, para po sa teksto po natin, John chapter 21 verses 12 to 19. John chapter 21 verses 12 to 19. Ang message po natin, ang title, Love Test. Positive or negative? Sa panahong ito, palagay ko po, napapanahon yan. Ano ho? Kasi, alam niyo yan, dahil po sa krisis natin ngayon, sa virus na ito, marami po dumadaan sa swab test para malaman kung positive o negative. Di po ba? Yung iba po, meron pong mga laboratory test. So, ito po ay para sa physical na larangan po. Sa physical aspect po yan. Pero itong mensahe natin, more on sa spiritual po. Love test. L-O-V-E. Love test. Ang ating pong mga talata, again, John 21, verses 12 to 19. Ganito po ang sinasabi ng Bible. Jesus saith unto them, Come and dine. And none of the disciples durst ask him, Who art thou? Knowing that it was the Lord. Jesus then cometh, and taketh bread, and giveth them, and fish likewise. This is now the third time that Jesus showed himself to his disciples after that he was risen from the dead. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. He saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself and walkest whither thou wouldest. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not. This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Follow me. Mga minamahal, ang mga talatang ito na ating binasa ay patungkol po sa pakikipagtagpo ng Panginoon kay Peter. Sa verse number 14 po, binigyan tayo ng idea. Pangatlong pagkakataon po ito na nakipagkita ang Panginoon sa kanyang mga disciples matapos po na siya'y magbangong muli. At malinaw na malinaw po ang intensyon. Na dito po sa ating pong teksto, ang intensyon ay para kausapin ng Panginoon si Peter at siya po'y tawagin pabalik sa kanya pong kalooban. Kung ito po ay sasabihin nating conversation nila ng Panginoon o kaya confrontation, ang gusto ko lang po na ang maunawaan po ninyo, ang issue po o ang sinentruhan po dito ay ang usapin ng pagmamahal. Kasi 3 beses, tinanong po siya ng Panginoon, Lovest thou me more than this? Lovest thou me? Lovest thou me? Ipinapakita lang po nito na talagang importante po ang usapin ng pag-ibig kung ang Diyos ang pag-uusapan natin, kung ang Panginoon ang pag-uusapan po natin. Lalabas din po na malaki ang kinalaman ng pag-ibig sa naging paglihis po ni Pedro. Malaki ang kinalaman ng pag-ibig sa magiging pagbabalik po ni Pedro. So, ganun ko po gustong ipakita po sa inyo ang halaga ng usapin ng pagmamahal. Kaya nga tama lang na magkaroon po tayo ng love test, mga kapatid. At tayo sa sarili natin, ang maaari pong magkaroon ng tinatawag nating pananaw na maliwanag kung tayo po ba'y positive or negative. Unang gusto kong bigyang pansin po natin sa magiging introduction po natin ay yung mga problema concerning love.
Sa obserbasyon po, ano po ba ang mga nakikita natin pong problema sa usapin po ng pag-ibig? 3 bagay po ang gusto kong ibigay po sa inyo na pinakapundasyon natin. Una, yung tinatawag nating lacking of love. Yung kakulangan ng pagmamahal. Pangalawa po, living our first love or living our love. At pangatlo po, losing our love. Hayaan po natin na yung mga talatang babasahin po natin ang lalong magbigay ng liwanag po sa atin patungkol sa gusto ko pong ipunto po sa inyo. Si Apostle Paul, nung sulatan po niya si Timothy, sa 2 Timothy chapter 3, this is about the manifestations of the last days. Ano po? Yung perilous times na tinatawag. Ang sabi po niya sa chapter 3, beginning verse number 1, "This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good." Verse number 4, "Traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God." Ito ang isa sa hayag na makikita po natin sa ating pong panahon. Na napakarami pong mga tao na kung saan po ang kanilang puso po ay hulog na hulog o masasabi nating masyado pong nahumaling sa mga bagay ng mundong ito. Yung pleasures na tinatawag ni Apostol Pablo, na tinukoy ni Apostol Pablo. If we will put understanding sa idea po, nung sabihin po ni Pablo na lovers of pleasures more than lovers of God, hindi ang ibig sabihin wala silang pagmamahal. May pagmamahal pero kulang, mga kapatid. Bakit? Kasi po, yung pagmamahal na dapat sana ibigay sa Diyos, inagaw po ng mga kalayawan. Inagaw po ng mga bagay ng mundong ito. Ito po para sa akin ay problema. Problema na ang pag-ibig na dapat ay nakasentro sa Diyos ay pag-ibig na kung saan kulang at kapos dahil po ibinigay natin sa mga hindi dapat pag-ukulan nito. Yung idea po nung lovers of pleasures, kumbaga po, sobra-sobra sa mga oras na pangsarili, for men shall be lovers of their own selves. Di po ba? Sobra-sobra sa mga bagay na kung saan produkto ng sanglibutang ito, mga bagay ng mundong ito, sobra-sobra sa usaping pangkalayawan, mga minamahal. So kaya ang nangyari po, ang mga tao po sa usaping sa Diyos, kung may pagmamahal man, kulang na kulang. Ikalawa naman po yung living our love. Ito naman yung naranasan po nung Ephesus Church sa Revelation chapter 2. Isang church na masigasig. Isang church na matuwid. Isang church na matalas. Masasabi nating masigasig sa usapan ng paglilingkod. Masasabi po nating matuwid sa lakad sa kanilang pamumuhay. At masasabi nating matalas pagdating sa salita ng Diyos. Yan po ang church ng Ephesus na nakatala po sa Revelation chapter 2. Ang sabi ng verse number 1, "I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say that they are apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast labored, and hast not fainted." So, tingnan nyo po, larawan po ng mga masasabi nating nagmahal sa Diyos, naging masigasig, matuwid ang naging lakad, pero ang problema, mga kapatid, ay yung naging pag-iwan. Yung naging paglihis, yung naging paglayo. Verse number 4, "Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love." So ito po ay problema din. Problema po yung kakulangan ng pag-ibig sa Diyos, at problema rin po yung iwanan mo ang pag-ibig mo sa Diyos. Di po ba? Na kung paanong nagsimula kang maganda, nagsimula kang maayos, nagsimula ka na aktibong-aktibo ka, pero sa katagalan, iniwan mo rin ang iyong pag-ibig sa Panginoon. Yun ang naging kaso ni Peter. Iniwan niya. Hindi po ba?
ang tawag ng Panginoon sa kanya. Iniwan niya ang Panginoon. Yan po ay isang problema na dapat nating suriin at siyasatin. Yung pong Laodicean Church, ang problema po nila, nakakalito po sila eh. Hindi mo malaman kung mainit o malamig. Kaya ang sabi ng Panginoon, gusto ko pa, kung malamig ka, malamig ka. Kung mainit ka eh. Pero ang problema nila, lukewarm eh. Mga kapatid, pwede rin pong i-apply natin sa usapin ng pag-ibig yan. Yung bang talagang hindi mo makita, di po ba? Yung tao kung saan talaga. Kung mahal mo ang Diyos. Kasi yun po ang ipino-point out ni Jesus Christ kay Peter eh. Lovest thou me? Si Pedro naman, syempre, sagot ng sagot. Mahal kita, Panginoon. Alam mo namang mahal kita. Feed my lambs, feed my sheep, feed my sheep. Mga kapatid, ang simpleng mensahe na gustong ipunto ng Panginoon, because you love me, then you should do my will. Di ba dapat gawin mo yung kalooban ko? Kung mahal mo ko, dapat ikaw ay nasa pagganap ng kung ano ang kalooban ko. Ganyan po karami ang mga tao na nagsasabi, mahal nila ang Panginoon, pero may inuuna po sila. Mahal nila ang Panginoon, pero malayo po sila. Mahal ang Panginoon, pero ginagawa nila kung anong gusto nila at hindi kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, napakahalaga po na mapaalalahanan po tayo. Ang sabi nga po, mga kapatid, dahil po sa sobrang pag-ibig na ng mga tao sa kanilang sarili, nawala na po ang sa Diyos. Hindi po ba? So, itong tatlong problemang ito, ang medyo isa sa suriin po natin sa mensaheng tinatalakay po natin. Love test, mga kapatid. Di ba? Lacking of love, leaving our first love, and losing our love. Ito po ang mga problema. So, siguro po, sa magiging pagpapatuloy po natin, ano po ba ang mga bagay na dapat maintindihan natin na sa usapin ng pag-ibig, kailangan po nating i-secure? So kung meron po tayo na unang-unang dapat i-secure sa usapin ng pag-ibig, ito po, number 1, is our love for the Master. The Lord. Hindi po ba? Yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Paalala po, mga kapatid, ang kalooban po ng Panginoon, malinaw na malinaw po sa Matthew chapter 22, naalala ko po may naging message po ako patungkol dito, the first and great commandment. Diba? Kasi eksakto po eh. Sa verse number 36 po, Matthew chapter 22, verse number 36, meron pong lumapit sa kanya at nagtanong sa kanya, Master, which is the great commandment in the law? Sumagot ang Panginoon sa 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. In verse number 38, this is the first and great commandment. So dito muna po tayo. Tandaan nyo po, love test. Usapan ng pag-ibig sa Panginoon, kamusta ka? Usapang pag-ibig sa Diyos, kamusta po tayo, mga minamahal? Ang maliwanag na kalooban niya, ang sabi po, kung mamahalin siya, dapat buong puso. Ganyan mo ba siya minamahal? Diba? Dapat buong kaluluwa. Ganyan mo ba siya minamahal? Dapat buong pag-iisip. Kamusta ang laman ng isip mo? Kamusta ang laman ng puso mo? Kamusta po ang pagtrato natin sa usapang para sa Diyos? Kung babalikan po natin, maliwanag po na isa sa kapahayagan ng panganib ng huling panahong ito, imbis na ang Diyos ang dapat nasa top ng ating pong pagmamahal, may mga pagkakataon po, mahal na mahal natin ang sarili natin ng higit kaysa sa Diyos. In fact, mahirap po na sabihin nating positive, yung ating pong pag-ibig sa Panginoon, kung lagi pong may kaagaw ang Diyos sa buhay natin. So ito po para sa akin ang napakaliwanag na mensahe na ang Kristiyano sa usaping pag-ibig sa Diyos, wala dapat kaagaw, wala dapat kakumpetensya. Pero ang problema po, ang nakakatakot po sa panahong ito, hayag na hayag po, ang napakarami, ang dali-dali na ipinagpapalit natin ng Panginoon. And that is actually the rebuke of our Lord sa atin, kay Apostol Pedro. Sagot ka ng sagot, mahal mo ko, pero nasaan ka? Diba? Nung sinabi ng Panginoon sa kanya, Peter, Simon Peter, lovest thou me more than this? Alam niyo po ba yung tinutukoy na more than this? Yung kanyang trabaho. Mga minamahal, napakarami po na mga tao, kahit Kristiyano, na pag tinanong mo,
Napakagaang na sabihin na mahal ang Panginoon, pero magugulat ka, magtataka ka, mahal ang Panginoon, pero ang dali-daling ipagpalit ang Panginoon sa kung ano-anong bagay. Mga kapatid, magandang magsuri po tayo sa usapin ng pag-ibig natin sa ating Panginoon. Ang problema po, ang mga tao daw po, lovers of their own selves. At tingnan niyo po yung mga manifestation na kapag ka ang minahal mo sarili mo, magiging kobetos ka, di ba? Magiging sakim. Yung takbo ng isip, para sa akin, para sa akin, para sa akin. Di po ba? Mga kapatid, pag Diyos ang mahal mo, ang unang takbo ng isip mo, para sa Diyos, para sa Diyos, para sa Diyos. Amen? Yung oras, para sa Diyos. Yung buhay, para sa Diyos. Yung talent, para sa Diyos. Kung tunay ang pagmamahal natin sa Panginoon, ang tama at ang itinuturo ng Bible, mismong ng ating Panginoon Kristo, ang pagmamahal sa Kanya, dapat buong puso, dapat buong kaluluwa, dapat buong pag-iisip. Amen? Mga kapatid, love test sa usapin ng pag-ibig sa ating pong Panginoon. Second, sa usapin ng pag-ibig sa mensahe. Dito naman ang sisentruhan natin, the law of the Lord. Our love for the message. The law of the Lord. Ang sabi po, mga kapatid, ng Psalm chapter 119 and verse number 165. Naku, napakagandang talata nito. Ito po yung medyo sasansala, medyo sasaway ito doon sa mga nangangatwiran pagka tumatalikod sa Panginoon, nangangatwiran kapag ka tumitigil sa mga gawain ng Panginoon, at masasabi nating lumilihis, mga nagbabackslide na nagtuturo ng kung sino-sinong may dadahilan. Bakit ka tumigil? Bakit ka tumalikod? Kasi natisod ako kay, hindi ko kasi nagustuhan yung ginawa sa akin. Di ba? Kadalasan ganun po ang ating mga pangangatwiran eh. We tend to blame others dahil po sa kagustuhan po natin to justify yung ating pong maling kapasyahan. Minsan nagtuturo tayo ng kung sino-sino eh. Alam nyo po ba, laging ang magiging mensahe natin, nakasentro po doon sa una sa lahat, pagmamahal sa Diyos eh. Kasi kung mahal mo ang Diyos, bakit ka tatalikod ng dahilan sa ibang tao? Di ba, syempre, kung ang Diyos ang sentro mo, siya ang dapat maging dahilan ng pagtalikod mo. Ngayon, kung ang Diyos hindi naman nagkulang sa iyo, kung ang Diyos ay nagtatapat lagi sa iyo, kung ang Diyos mabiyaya sa iyo, kung ang Diyos napakabuti sa iyo, bakit tatalikod ka? Tapos magtuturo ka ng kung sino-sinong tao? Alam niyo po ba ang sabi ng Psalm 119 verse number 165? Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Mga kapatid, na-realize ko po na sa usapin ng pag-ibig, isa sa dapat sinusuri natin, una, pag-ibig natin sa Panginoon, pangalawa, pag-ibig natin sa salita ng Panginoon, or yung pong specific na binanggit po rito, kautusan ng Panginoon. Diba? Gaano mo kamahal ang salita ng Diyos? Mga kapatid, lalo na po sa usapang kanyang bayan, talagang ang Diyos very particular. Bigyan nyo ng importansya ang aking kautusan. Wala pa naman pong kompletong katulad ng aklat na hawak natin ngayon, yung mga tao ng Diyos nung kanilang panahon. Kumbaga, sila po ay nakasentro po doon sa law, mga kapatid, yung aklat ng kautusan. At yun po ang konteksto po niyan. Naalala ko po, di ba? Again, ang sabi po ng Psalm 119, verse 165, dakilang kapayapaan meron siya na umiibig sa kautusan ng Panginoon. At alam niyo ang sabi, and nothing shall offend them. Kaya pala pag ako o ikaw, lagi kang natitisod, ang isa pala na ipinakikita nito, hindi mo mahal ang salita ng Diyos. Kasi kung mahal mo raw ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Panginoon, wala raw pong makakapagpatisod sa iyo. Amen? Kaya huwag ka nang magtuturo. Pag tumalikod ka, huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Huwag nang maninisi ka ng iba. Pag tumalikod ka, pag tumigil ka, walang ibang sagot doon. Diba? Ang problema doon, pag-ibig mo sa Diyos. Ang problema doon, pag-ibig mo sa Kanyang salita.
Tingnan nyo po, ang disenyo ng Panginoon, kung ikaw ay Kristiyano na may pag-ibig sa Diyos at may pag-ibig sa salita ng Diyos, ang sabi po, mga kapatid, una, may dakilang kapanatagan at kapayapaan ka. Great peace of they which love thy law, and nothing shall offend them. Kung kautusan ng Panginoon ang pag-uusapan, ito dapat Psalm 1:2. Diba? Awit 1 at talatang 2. Ang sabi po, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Mga kapatid, kung talagang ikaw po ay masasabi po nating Kristiyano, hindi ba dapat ang kagalakan mo mga bagay ng Panginoon? At sa usapang pag-ibig, pag ikaw ay Kristiyano na umiibig sa salita ng Diyos, ito ang magiging delight mo. Hindi magiging kainip-inip sa iyo ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi dapat maging katamad-tamad sa iyo ang pagbabasa ng Biblia. Dapat laging may excitement. Dapat may delight. Dapat meron tinatawag nating gladness every time na tayo po ay nakikinig ng kanyang salita. Kaya nga sabi ko po, sa ganitong naging kalagayan po natin, medyo nahahayag po, lalo na sa mga members, kung sino po ang may tunay na pag-ibig sa salita ng Panginoon, sapagkat kung tutusin, wala namang umuobliga sa inyo, ni hindi ko kayo makikita, pero bakit nandyan kayo at nakikinig kayo at talagang nakatutok kayo at talagang tuwang-tuwa kayo at talagang committed kayo na nakikinig ng salita ng Diyos? Why? Because you love the Lord. Amen? Because you love the law of the Lord. It is good na ito nakita natin sa ating pong buhay. Joshua chapter 1 and verse number 8. This book of the law, sabi ng Panginoon kay Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Anong lumalabas? Kunin niyo po yung konsepto. Huwag mahiwalay sa iyong mga labi. Di ba? Kundi pagbulayan mo araw at gabi. Mga kapatid, ano po ang ipinopoint out ng Panginoon? Mahalin mo ang salita ng Diyos. Mahalin mo ang kautusan. Mga kapatid, mga Kristiyano, kamusta po tayo sa usapin ng pagpapahalaga at pagmamahal natin sa salita ng Diyos? So, ang issue po natin ay ang pagsisecure sa buhay natin sa usapan ng pag-ibig natin sa Panginoon. Amen? Sa usapan po ng pag-ibig natin sa kautusan ng Panginoon. Hindi dapat katitisuran sa iyo ang salita ng Diyos. At walang dapat makapagpapatisod sa iyo kung mahal mo ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay may pagmamahal sa salita ng Diyos, ano mangyayari sa iyo? Psalm chapter 1 verses 2 and 3. Di po ba? But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Gagawin ba ng isang tao yan? Gagawin po ba ng isang mananampalataya yan na magbubulay araw at gabi sa isang bagay na hindi po niya pinapahalagahan at minamahal? So kaya yung level na yun ang dapat ma-reach natin. Yung iba nga po, makinig na lang, hindi pa magawa eh. Diba? Kamusta po tayo? Yung tayo lang po, nagbubulay ba tayo araw at gabi? Ang laki nang nawawala sa atin. Pagka minahal mo ang salita ng Diyos, bukod sa hindi ka na matitisod, titibay ka pa. Bukod sa hindi ka matitisod, mga kapatid, lalago ka pa. Bukod sa hindi ka matitisod, magiging mabung ka. Bukod sa hindi ka matitisod, mga kapatid, magiging fulfilled ka. Ito po yung na-share ko po doon sa aming Bible study sa Japan. Na sinabi ko sa kanila, napakahalaga ng pag-ibig natin sa salita ng Diyos. Yung kagalakan natin sa salita ng Diyos. Anong mangyayari po? Sa verse number 2, again, Psalm 1:2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Sa verse number 3, ang sabi po, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Pag natutunan mong mahalin ang kautusan ng Panginoon, ikaw ay magiging fresh, ikaw ay magiging firm, ikaw ay magiging fruitful, at ikaw ay magiging fulfilled. And whatsoever he doeth shall prosper. Amen? Walang nagmamahal sa salita ng Diyos na magiging mukhang lanta ang dating, mga kapatid. Ang makikita nyo pong glowing Christian, ang makikita nyo pong growing Christian, yung mga Kristiyano na natutong mahalin ang salita ng Panginoon. Uulitin ko po, ang pag-ibig sa salita ng Diyos ay magbibigay kapayapaan. Ang pag-ibig sa salita ng Diyos ay magbibigay kasiyahan. Ang pag-ibig sa salita ng Diyos ay magbibigay ng katatagan. Amen? Kapayapaan, kasiyahan, at katatagan. Kamusta ka
sa usapan ng pag-ibig sa salita ng Diyos. Pangatlo po, mga kapatid, isang bagay din po na dapat nating bigyang pansin ay ang pag-ibig natin to the man of God or for the man of God. Our love for the man of God. So, kanina po, the Lord. Pangalawa po, the law of the Lord. Ngayon naman po, the laborer of the Lord. Yung leader. Di ba? Itinuro din po ba ng Bible na mahalin po ang ating mga manggagawa? Di tingnan po natin ang sinabi po ng talata. 1 Thessalonians chapter 5, verses 12 and 13. 1 Thessalonians chapter 5, verses 12 and 13. Ang sabi po, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord. Gusto ko makita nyo yung idea ho, na sila po ang sabi, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you. Kapatid, laborer. Diba? Ang sabi po, ang linaw. Kilalanin nyo yung nagpapagal sa inyo and are over you in the Lord. That's leadership. So, laborer, and leader. Yun ang dating po. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Ang sabi ng verse number 13, and to esteem them very highly in love for their work's sake and be at peace among yourselves. Minsan po may mga nagpapanggap na sobrang espiritual. Ay, hindi natin dapat masyadong tinitingnan ang mga pastor na mataas. Kapatid, anong dapat? Mababa. Ang nakapagtataka, ang Diyos, tinawag siya sa mataas na tawag. Tapos ikaw, sabi mo, maka-Diyos ka, ituturing mo siya sa mababa? Mga kapatid, hindi para magmataas ang kahit sinong pastor. Walang dahilan at walang karapatan ang bawat pastor na magtaas ng kanyang sarili. Mga kapatid, ang issue, saan po ba siyang kalagayang tinawag ng Panginoon? Sa mataas na tawag. So, hindi mo siya kailangan itaas. Ituring mo lang siya sa kung saan siya inilagay ng Panginoon. Amen? At ano po tinuturo ng salita ng Diyos? And to esteem them very highly in love for their work's sake and be at peace among yourselves. Just try to imagine the work of the pastor. It is not easy. Mga kapatid, ayoko po nung idea nung blind following. Ano po? Hindi po kalooban ng Diyos yun. Na kahit liku-liku na, sablay na, mali na ang ginagawa ng pastor. Hindi po yun ang ating pinag-uusapan. Ito po ay doon sa maliwanag na itinuturo ng banal na kasulatan na ang pastor sa kanyang idinisenyo, ito po ay laborer ng Diyos, ito po ay leader appointed by God, and then, kung ikaw ngayon ay tunay na mananampalataya, the will of God for you is to love the laborer of God, to love your leader. Amen? So ito po ang healthy sa church. Kaya nga sabi ko po, I cannot deny the fact that the reason why God is using me, that the reason why I am very much encouraged na magpatuloy sa paglilingkod, una, sa kabutihan ng Panginoon, ikalawa, sa mga taong ginagamit ng Diyos na nagiging kamay ng Diyos para yakapin ka sa buhay mo bilang manggagawa. Mga kapatid, masyado na pong marami ang mga miyembro na palapintas sa pastor. Masyado na pong marami ang mga miyembro na palahanap ng maipupula sa pastor. Masyado na pong marami ang mga miyembro na kung saan mas magaling pa sa pastor. Pero kapag ka Biblia ang ating pong pinag-usapan, sa usapan ng mituwid at tamang puso na pusong makadiyos, mamahalin ang lingkod ng Panginoon. Amen? Ito po ang sabi, and to esteem them very highly in love. Mali ba si Pablo? Lumalabas ba itinataas ni Pablo yung tao at hindi ang Diyos? No. Mahirap kasing pagtagpuin na kinikilala mo ang Diyos na hindi mo kikilalanin yung tao na kanyang inilagay. Kasi anointed and appointed siya ng Panginoon eh. Tama po ba? And the Lord give him authority.
So, ito po yung napakaganda na kung ikaw ay Kristiyano, mas masarap na ikaw yung lakas ng lingkod ng Panginoon, na ikaw po yung suporta at agapay sa lingkod ng Panginoon. Amen? Pagmamahal. Kamusta ka sa usapang pagmamahal sa Panginoon? Pagmamahal sa salita ng Diyos at kautusan ng Panginoon. Pagmamahal sa manggagawa ng Panginoon. Mga kapatid, sinasabi ko po ng isang lagit-lagi pinapatotoo ko. Hindi naman po mayayaman ang mga miyembro namin. Pero nakakatuwa lang isipin na hindi yung yaman nila, kundi yung pagmamahal na mararamdaman mo. Na kahit simpleng-simple ang buhay, meron pong paraan ng pagpapahayag, ng pagpapahalaga sa iyo. Mga kapatid, ayokong magkanlong sa katotohanan na dinisenyo ng Panginoon itong bagay na ito. And I can say that in my life, lalo na po sa aking pagmiministeryo, sa aking pagpapastor, mga kapatid, napakalaking motibasyon na maramdaman mo na may mga nagmamahal sa lingkod ng Panginoon. And then, ikaapat po, our love for mankind. Ito naman po ay yung mga nawawalang kaluluwa. So, our love for the Lord. Yun yung una, the Lord. Pangalawa po, the law of the Lord. Pangatlo po, the laborer, the leader, di ba? The laborer of the Lord. And then, pang-apat po, the lost in the Lord. Yung mga nawawala. Huwag mong palabasing mahal mo ang Diyos kung hindi ka nagmamahal sa nawawalang kaluluwa. Sapagkat ang Panginoon, grabe po ang kanyang, masasabi po nating pagpapahayag ng pagmamahal sa mga nawawalang kaluluwa. Just try to imagine, He came to seek and to save that which was lost. Hindi po ba? Kung paano po na siya'y banal na Diyos, hinubad ang luwalhati ng isang Diyos, at mga kapatid, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nag-anyong alipin, napako sa krus, nagtigis ng dugo. Bakit? Ganong kahalaga ang mga hindi ligtas. Ganong kahalaga ang bawat tao sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ko po, alam nyo, napakasarap na masuri po natin ang sarili natin kung gaano tayo nagpapahalaga. Isang bagay na tuwang-tuwa po ako, na kahit ganito yung naranasan natin, pandemic tayo, makakakita ka na kahit ganito yung sitwasyon, invite ng mga kaibigan, invite ng mga relatives nila. Yun talagang itatagpa po yan. Magwa-watch party po yan. That is the kind of heart na masasabi natin na may genuine passion, may genuine burden for the lost. Why? Sapagkat kung ikaw ay may tibok ng puso ng Diyos, you will surely love the lost. Amen? Why do you think ginagawa ko po ito? Para magpasikat? No. Naniniwala lang po ako na pwedeng itong pagkakataong ito gamitin ng Panginoon para ma-reach yung mga mahalagang kaluluwa. Yung mga kaibigan natin na medyo nabubulagan na parang lagi ang ipinakikipaglaban po, puro relihiyon, maintindihan po nila na kung merong mahalaga sa tao, yung kaligtasan ng kanyang kaluluwa, na si Jesus Christ lang ang po pwedeng magligtas. Di po ba? Ano ang kaya nating gawin? Gaano tayo nagpapahalaga sa kaluluwa? Mga kapatid, gustong-gusto ko po yung puso ni Pablo pagdating po sa mga mahalagang kaluluwa. Hindi na nga raw po niya inari yung sarili niya na mahalaga. Hindi po ba? Remember that? Paborito ko po yan. Ministry verse ko po yan. Acts 20:24. Naalala ko tuloy si Sister Joy. Dahil ito yung talata ni Brother Andy sa kanya eh. So, pansinin niyo po yan. Acts 20:24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself. Hindi ba ang problema po nung marami, lovers of their own selves? Si Pablo, ibang klase. Neither count I my life dear unto myself. Diba? Mga kapatid, so that I might finish my course and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God.
Isinaisang tabi yung sarili. Bakit? Ang minahal yung kaluluwa ng tao. Bakit? Sapagkat napakahalaga ng kaluluwa sa ating Panginoon. Amen? Sinabi po niya sa aklat ng mga awit that the redemption of their souls, precious po yan sa Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, uulitin ko po. Ang problema ng marami ngayon sa usapin ng pagmamahal, lacking of love. Diba? Living our first love. Losing our love. Ang dapat po, atin pong tiyakin, atin pong maintindihan, atin pong i-secure ang pagmamahal natin, higit kanino paman sa Panginoon. Amen? Kamusta po ang pag-ibig natin sa Diyos? Kung babalikan niyo po yung ating teksto, yun ang masasabi po natin na isinesettle ng Panginoon. Mahal mo ba talaga ako, Pedro? O tayo po, kung sasagot tayo, ano po ang sinasabi ng Panginoon? Feed my lambs, feed my sheep, feed my sheep. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, dapat, kung mahal mo ang Panginoon, nung sinabi niyang more than this, wala dapat hihigit. Diba? Dahil nga, yun ang dakilang utos ibigin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Amen? Yung kanyang kautusan, dapat mahalin po natin. Yung kanyang manggagawa, dapat mahalin po natin. Di po ba? At yung pong mga nawawalang kaluluwa. Kaya kami po, pag anniversary, ang morning po namin, nakasentro po doon sa pagmamahal sa mga nawawalang kaluluwa. Ang morning po namin, pag-i-invite ng mga unbeliever po yan. What I mean to say, mga kaibigan na gusto nating mabahagi na ng Ebanghelyo, and then yung hapon naman po, nag-iimbita naman kami ng mga missionaries, mga pastors, laborers naman po. Yung bang loving the Lord by loving the lost and the laborers. Amen? So kaya sa ating pong tinalakay at pinag-aralan ngayon, paano po natin i-conclude ang message na ito? Kasi ang title po natin Love Test. Positive or negative? Sa usapan po ng virus, hindi magandang positive Diba? Sa mga maraming bagay po, mga kapatid, kapag yun ang pinag-usapan natin, hindi po magandang positive Pero sa mensahe natin ngayon, sa love test, yun ang dapat, positive. Amen? Hindi dapat negative. Kasi ang ibig sabihin nito, bagsak pagka negative. Kaya nga ang punto natin sa usapang pagmamahal sa Panginoon, kamusta ka? Sa usapang pagmamahal sa kautusan ng Panginoon, kamusta ka? Sa usapan ng pagmamahal sa manggagawa o leader na inilagay ng Panginoon sa iyo, kamusta ka? At sa usapan ng pagmamahal sa mga mahalagang kaluluwa, kamusta ka? Kaya sa conclusion po natin, magandang itanong natin, is our love positive or negative? Diba? Alam nyo kung ano po ang dapat natin gawin ngayon? Sa usapan ng pag-ibig, mga kapatid, una po, evaluate our love. Examine, evaluate. Magkaroon tayo ng, yung pagtatapat sa sarili po natin. Pasiyasat po tayo. Kamusta ba ako? Pagmamahal sa Panginoon? Bakit ang daming mas una kaysa sa Kanya? Bakit hindi ko magawa yung kalooban niya dahil sa mga mas pinapahalagahan ko kaysa sa Kanya? Di ba? Yan po, magpakatotoo po tayo. At ito yung panahon na iayos po natin to, mga minamahal. Ang Diyos ang karapat-dapat sa lahat ng kabutihan, mga kapatid, na ginawa ng Panginoon sa atin. Siya po ang karapat-dapat. Sa usapan po ng salita ng Diyos, kamusta po? Gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa atin? Gaano natin kamahal ang mga kautusan ng Panginoon, ang kasulatan? Yung pastor natin, yung leader natin, yung nagle-labor sa atin, kamusta po? Ang ating pong evaluate our love for them. Diba? Nakita ko, mahal ko naman po Express our love. Evaluate our love. Express our love. Walang kwenta yung may pagmamahal pero hindi ine-express Tama? Ang pinaka-the best, yung mahal mo ang Diyos, i-express mo yung pagmamahal mo sa Diyos. Katulad ng ginagawa po ng napakaraming mga Kristiyano na kahit ganito sitwasyon, dahil mahal ang Diyos, talagang una pa rin ang Panginoon, mahalaga pa rin ang Panginoon. Di po ba? Mga kapatid, enrich our love. Medyo kung nakita natin kapos, lalo na kung nawawala na, nakakatakot po yan. Isa sa mahirap na mangyari po, halimbawa sa pamilya, lalo na sa mag-asawa,
Yung bang nahandoon sa nagsimulang may pagmamahalan, tapos hanggang sa, ayan na, nagsimula na sa mga pagkukulang, hanggang sa masasabi po nating talagang iniwanan na yung unang pag-ibig, yung hanggang sa totally sinasabing wala na talaga. Nakakatakot po yun. Mga kapatid, sana sa buhay natin bilang Kristiyano, sa buhay natin sa Panginoon, hindi ganun ang mangyari po sa atin. So let us always enrich our love. Amen? First of all, to God. Kaya yun ang atin pong evaluate. Ang ganda po ng paalala ng mensaheng ito. Iaayos ko po, ha? Iaayos. Mahal ko naman po ang Panginoon eh. Mahal ko naman po talaga siya. Habang nakikinig ako, alam ko, mahal ko siya. Pero katulad ni Peter, parang nalihis po ako eh. Parang naipagpalit ko po siya eh. Hindi pa huli ang lahat. Kung paanong tinawag ng Panginoon si Peter para po manumbalik, ganun ka rin. Kung ikaw ay nakakita ng pagkukulang mo sa dapat sana naging kapahayagan ng pag-ibig mo sa Panginoon, now is the time for you to decide, go back to God. Amen? Balikan natin. Return to our first love. Balikan natin. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of its place except thou repent. Mga kapatid, wag niyo pong gagawin yung may pagmamahal pero hindi niyo po ine-express. Alam niyo ang tawag doon? Sayang na pagmamahal. Bakit? Enjoyable yan eh. Isipin niyo po kung mahal tayo ng Diyos tapos hindi niya in-express. Diba? In-express ba ng Diyos yung pagmamahal niya sa atin? Sa palagay po ninyo. Imagine niyo po yung expression ng Diyos. For God so loved the world. Anong expression? That He gave His only begotten Son. Hindi pa ba kapahayagan yan? Hindi pa ba expression yan ng pag-ibig ng Panginoon sa atin? Amen? O ngayon po tayo, kung nakita natin na may pagmamahal, pero may pagkukulang, let us enrich our love. Mga kapatid, papagyamanin po natin. Amen? Palaguin po natin. Alagaan po natin yung pag-ibig na yan. Huwag niyong pababayaan sa usapang pamilya, sa usapang mag-asawa, sa usapang iglesia, sa usapang gawain ng Panginoon, at sa usapang higit lalo sa relasyon natin sa Diyos. Lagi nating alagaan ang ating pagmamahalan. Amen? Mga kapatid, love test. Kamusta ka ngayong hapon? Positive? O ngayong gabi? Positive or negative? Ikaw ang makakasagot. I hope na magpapakatotoo po tayo sa ating mga sarili. Umaasa po ako na ang mensaheng ito ay magbabalik sa atin sa mahigpit na yakap natin sa Diyos. Umaasa po ako at ang panalangin ko po ang mensaheng ito ang magpapaalala sa atin, balikan natin ang ating unang pag-ibig. Minsan sa buhay ni Pedro, siya po ay nalihis. Pero salamat, binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon to again, bumalik upang kanyang mapatunayan ang kanyang pag-ibig. Kaya kung sakali man po na medyo na-rebuke po tayo, yung bang sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, pero ang dami-daming una bago ang Diyos sa buhay natin. Sana ayusin po natin ito, mga minamahal. Again, sa paglulundo po natin, evaluate our love. Express our love. And enrich our love. Pag-ibig sa Diyos, sa Kanyang salita, sa Kanyang manggagawa, at sa mga nawawalang kaluluwa. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa mensaheng ito. Inaasahan ko po, dakilang Diyos, ang konbiksyon ng Banal na Espiritu. Panginoon, nawa ang maging impact ng mensaheng ito ay ang aming pong debosyon para sa iyo, Panginoon. Yung mahigpit na yakap sa iyo, sa gawain mo, Panginoon. Na ano man ang mangyari, mananatili kami sa iyo, sa iyong salita. Panginoon, bigyan mo po kami ng kalakasan upang ma-apply po namin ang mensaheng ito. At ngayong gabing ito, O Diyos, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng parangal at papuri. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Muli po,
magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, para sa atin pong Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Lagit-lagi po, paalala, sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Thank you so much.